Hi! Ito ang Tinagalog Novela, ang channel para sa lahat ng mahilig sa kwento. Lahat ng paborito mong novela, Tinagalog para mas maintindihan at mas ma-enjoy mo. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa bagong kabanata. Kabanata 56 Mas marami pang matutunan. Matapos ang matinding laban niya kay Nate, natapos na ang isang oras na paggamit ni Queen ng VR capsule at hindi na siya makasali pa sa iba pang laban. Kahit na natalo siya, kuntento pa rin siya dahil marami siyang natutunan sa laban kay Nate. Ang mga atake niya, kasama ang blood swipe, ay hindi sapat upang makasakit kay Nate habang ginagamit nito ang kakayahang metal. Pero, ang hammer strike ay nakapagdulot ng pinsala. Hindi nito pinapalakas ang kanyang lakas, pero nagbigay ito ng ideya kay Queen kung ano ang tunay na ginagawa ng kasanayang iyon. Isa itong atake na nakatuon sa loob ng katawan, isang internal attack, na perpektong panlaban sa mga taong may kakayahang patigasin o baguhin ang kanilang katawan. Sabik na sabik si Queen na malaman ang iba pang mga tutorial na ituturo ng lalaking blonde, ngunit wala siyang ideya kung paano ito ma-unlock. Ang sabi lamang ng lalaki ay kapag handa na siya, kusa itong magbubukas. Dalawa ang maaaring ibig sabihin nito, una, kapag sapat na ang kanyang mga stats upang makumpleto ang requirements ng mga fighting skills, o pangalawa, kapag sapat na ang kanyang level. Ang pangalawang aral na natutunan niya sa laban ay kung gaano kahalaga ang stamina. Ang flash step ay isang kamangha-manghang kasanayan na nagbibigay daan sa kanya na umiwas sa isang atake sa isang iglap, pero kapag nagamit niya ito ng higit sa 2 beses, wala na siyang lakas. At kung nasa ilalim pa siya ng araw, hindi pa siya sigurado kung magagamit niya ito. Dahil dito, pinag-isipan ng mabuti ni Queen kung saan niya dapat ilagay ang kanyang stat point sa hinaharap. Marahil hindi magandang ideya na ituon ang lahat sa agility o strength lamang. Dahil dito, nakipagkita siya kay Layla ngayong araw. May isang bagay siyang kailangang matutunan higit sa lahat, lalo na kung nais niyang lumakas pa. Linggo ngayon kaya may buong araw pa si Queen bago bumalik sa mga karaniwang military lessons sa loob ng linggo. Maaga pa at maliwanag ang araw nang maghintay siya sa labas ng school gates para kay Layla. Kahit weekend, suot pa rin ni Queen ang school uniform niya dahil wala na siyang ibang kasuotan maliban sa mga ibinigay ng paaralan. Matagal na rin niyang nalakihan ang dati niyang uniforme. Ang init talaga ng araw na to. Reklamo ni Queen habang pawis na pawis ang buong katawan. Mas mababa lahat ng kasalukuyang stats ay nabawasan ng kalahati mas mahigit. Simula nang mag-evolve siya mula tao tungo sa halfling, mas naging matindi ang epekto ng araw sa kanya. Pawis na pawis siya kahit hindi naman ganoon kainit at nagsisimula na siyang makaranas ng matinding sakit ng ulo kapag matagal siyang nasa ilalim nito. Sa wakas, dumating si Layla. Nakasuot siya ng magandang pulang bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang mahahabang binti at maiksi niyang buhok. May dala pa rin siyang pana, palaso, at isang malaking bag sa likod. Handa ka na ba? Nakangiting tanong ni Layla. Napatingin si Queen sa malaking bag at naisip niyang siguradong mabigat iyon. Gusto mo bang buhatin ko yan para sa'yo? Alok ni Queen, bagaman umaasa siyang tatanggi ito dahil kalahati ang hina ng katawan niya ngayon. Ayos lang, mas magaan to kaysa iniisip mo. Ginagamit ko ang ability ko para magaanan, sagot ni Layla. Hindi sigurado si Queen kung totoo yun at hindi rin niya alam kung ano ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon. Dapat ba siyang mangulit? Dapat bang maging gentleman at ipilit ang tulong? O dapat bang igalang ang sinabi ng babae? Sa huli, pinili ni Queen na huwag nang mag-isip ng sobra at hinayaan na lang si Layla. Kung gusto talaga nito ng tulong, tiyak na hihingi naman siya. Naglakad sila palabas ng paaralan hanggang marating nila ang isang tahimik na parke. May ilang estudyanteng naglalaro gamit ang kanilang abilities, at may ilang military personnel na nagpapahinga sa mga upuan. Payapa, di ba? Sabi ni Layla. Oo, parang ang ganda nga, sagot ni Queen. Ngunit bigla siyang nakaisip ng malungkot na bagay, ang mga balitang napapanood niya tungkol sa digmaan, ang posibilidad na muling sumiklab ito anumang oras, at syempre, ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan ito tatagal, kaya kailangan kong maging mas malakas. Inilapag ni Layla ang mabigat na bag at halatang gumaan ang pakiramdam niya. Kahit na ginagamit niya ang ability niya, nakakapagod pa rin kung bitbitin iyon buong lakad.
Nagsimulang ilabas ni Leila ang mga laman ng bag. May mga makakapal na damit gaya ng sombrero, scarf, sunglasses, karamihan ay kulay itim. Pagkatapos ay inilabas niya ang napakaraming bote ng sun cream at sa huli, isang payong. Mahal ba ang lahat ng to? Tanong ni Queen, nag-aalala. Huwag kang mag-alala, binigay ng pamilya ko ang credits at ginamit ko rin ang allowance mula sa academy, sagot ni Leila. Tsaka mura lang lahat to, galing sa marketplace. Ang marketplace ay isang online store na ginagamit sa buong mundo. Dito mabibili ang mga pang-araw-araw na gamit tulad ng pagkain, damit, at iba pa. Dahil sa paggamit ng teleporters, mabilis na nadadala ang mga produkto, basta kaya mong bayaran. Kung hindi, kailangan mong pumunta sa collection point. Ang military school ay may ganitong collection point para sa mga estudyante. Ngunit bukod sa mga ordinaryong bagay, mabibili rin dito ang mga beast weapon, skill book, ability book, at iba pang gamit para sa laban. Gayunpaman, para ma-access ang seksyong ito, kailangan mo ng military ID, na pansamantalang ibinibigay sa lahat ng estudyante, o maging isang traveler. Ang mga traveler ay hindi empleyado ng militar ngunit nagtatrabaho para sa mga pribadong kumpanya at pumapasok sa mga portal upang mag-explore ng iba't ibang mundo. Anong gusto mong subukan muna? Tanong ni Leila habang hawak ang sun cream. Aking sistema ng vampira, Kabanata 57, Kahinaan. Nagtipon ang dalawa sa parke, hindi lamang para sa isang casual na usapan at mapayapang gabi kundi dahil may layunin sila. At kahit na karaniwan ay naiisip ni Queen na obsesibo si Leila, tila makabubuti ngayon ang kakaiba at medyo baliw niyang ugali. Ang tunay na pakay ng araw na iyon ay malaman kung may paraan bang mabawasan ang epekto ng araw sa kanyang sistema, o kung posible bang pansamantalang mapigil ito. At walang mas mahusay para rito kundi si Leila. Lumaki kasi siyang nagbabasa tungkol sa mga vampira kaya't kabisado niya halos lahat ng bagay ukol dito. Nag-ayos siya ng mga gamit na inaakala niyang maaaring gumana. Habang tinitingnan ni Queen ang mga dinala niya, napansin niyang may ilan pang nakakalat sa lupa. May isang metal na krus, isang pirasong bawang, at pati alahas na gawa sa pilak. Oh, para iyon mamaya, nahihiyang sagot ni Leila nang mahuli ang tingin ni Queen. Dapat ding malaman natin kung meron ka pang ibang kahinaan na gaya ng sa mga karaniwang vampira. Sige, subukan na muna natin itong payong, sabi ni Queen sabay pulot. Binuksan niya ang payong, kulay itim ito upang masiguro na halos walang liwanag na makakapasok. Inayos niya ito para matiyak na natatakpan ang buong katawan niya sa anino. Sa gulat niya, mas mababa bumalik na sa normal ang mga stats mas mahigit. Habang nasa lilim siya, bumalik ang lakas ng kanyang katawan. Ngunit nang ilabas niya ng bahagya ang kanyang daliri sa ilalim ng sikat ng araw, biglang lumitaw ang pamilyar na mensahe. Mas mababa direktang tinatamaan ka ng araw mas mahigit. Mas mababa lahat ng stats ay mababawasan ng kalahati mas mahigit. Ano, gumana ba? Tanong ni Leila. Gumana, pero kahit maliit na bahagi lang ng katawan ko ang tamaan, nanghihina agad ako. Hindi ito praktikal. Kahit na ibabalik ng payong ang kanyang lakas, magiging sagabal ito sa laban. Isang kamay ang okupado at madaling targetan ng kalaban ng payong para sirain. Pero kahit paano, nakatulong ito. At least alam niya na kung may dala siyang payong, hindi na siya basta manghihina. Ibang klase ang payong na iyan, paliwanag ni Leila. Ginawa ito para harangan ang UV rays ng araw, pero mga 70% lang ang kaya nitong pigilan. Sa totoo lang, nagulat ako na gumana ito. Ibig bang sabihin, UV rays ang dahilan ng panghihina ko? Tanong ni Queen. Hindi naman sigurado. Ang mga alamat tungkol sa vampira iba-iba, pero tiyak may pinagmula ng mga ito. Kinuha niya ang sun cream mula sa lupa. Kung ang payong gumana dahil sa UV, baka makatulong din ito. Nilagyan niya ng cream ang kamay at lumapit kay Queen. Handa ka na. Namula si Queen, naiisip na si Leila ang mismong maglalagay sa kanya. Lalo pat ngayon, wala na ito sa uniforme at medyo napansin niyang cute pala ito kahit may kabaliwan. Bigla niyang naramdaman ang malamig na cream sa kanyang binti. Kinuha ni Leila ang katahimikan niya bilang pagsang-ayon at sinimulan siyang pairan sa buong katawan. Nang matapos, sinuotan pa niya ito ng sunglasses. Hindi natin mapoprotektahan ang mismong eyeballs mo mula sa araw, kaya ito na lang, sabi ni Leila.
Kamusta, may pagbabago ba? Wala. Nang buksan ang status window, nanatili pa rin ang panghihina at ang kanyang stats ay kalahati pa rin. Ibig sabihin, hindi ito tungkol sa UV. Kahit kasi ang cream at payong parehong nagbabawas ng UV, hindi ito sapat. Malamang, may ibang bagay sa araw na nakakaapekto sa iyo. Sa totoo lang, nakahinga ng maluwag si Queen. Hindi niya kayang araw-araw magpahid ng sunblock, lalo na sa gitna ng laban. Huling subok na kinatatakutan niya, ang pagsusuot ng makakapal na itim na damit. Sa init pa naman, para siyang pinapahirapan. Pero kailangan niyang subukan. Nagsuot siya ng itim na sweater, makakapal na pantalon, itim na bota, leather gloves, at malaking sombrero. Halos matawa si Leila sa itsura niya. Hinga lang, Leila, bulong niya sa sarili habang pinipigilan ang tawa. So, ano na? Wala pa. Sunod na pinasuot ni Leila ang balaclava, maskara, at dagdag pang mga sombrero hanggang sa matakpan ang buong balat ni Queen. Ngayon, wala pa rin. Sigaw ni Queen, pero medyo nabulol dahil sa kapal ng suot. Patuloy si Leila hanggang sa makapal na ang saplot niya, halos 3 pulgada ang kapal. Doon biglang sumigaw si Queen. Teka, gumagana na. Kahit gumana, muntik na siyang himatayin sa sobrang init at bigat ng damit. Agad siyang tinulungan ni Leila na haborin ang mga ito. Nang magpayong muli si Queen, bumalik ang lakas sa katawan niya. Naupo silang dalawa sa damuhan at pinag-usapan ang resulta. Hindi ka pwedeng lumaban ng ganyan, wika ni Leila. Tama ka, pero kahit paano, alam na natin na mahalaga lang ay hindi ako direktang tamaan ng araw. Napaisip si Queen kung maaari bang gawing damit ang material ng payong. Kaso baka masyado itong marupok. Kailangan niya ng matibay pero flexible na tela. Naalala niya bigla ang laban niya sa VR laban kay Sam, kung saan ginamit nito ang kapa na nakapigil sa kanyang atake. Tiyak na gawa iyon sa balat ng isang halimaw mula sa portal. Kung makakakuha siya ng ganoong material, baka makagawa siya ng kasuotang hindi lang pananggalang sa araw kundi protection din sa laban. Napangiti siya, hindi na siya makapaghintay na makapunta sa susunod na pangangaso ng mga halimaw. Kabanata 58, Mga alamat tungkol sa vampira. Matapos ang pagsusulit gamit ang mga gamit, sabik si Leila na subukan pa ang iba pang mga bagay na dala niya. Kailangan ko ba talagang mag-alala tungkol dito? Tanong ni Queen habang hawak niya ang isang piraso ng bawang. Hindi naman. Talaga, sagot ni Leila. Gusto ko lang subukan lahat. Sa mga alamat, ang bawang ay mas ginagamit bilang panlaban. At sa paraan ng pagkakahawak mo dyan, halatang wala naman itong epekto sa'yo. Habang tinitingnan ni Queen ang bawang, naisip niyang gamitin ang kanyang inspect skill para makasigurado. Kung may bagay na makakasama sa kanya, tiyak niyang ipapaalam ng sistema ang pangunahing impormasyon. Inspect, mas mahigit mas mababa isang piraso ng bawang. Dahil sa mas pinong pandama mo, maaari itong magmukhang sobrang sama ng lasa. Ligtas kainin. Mas mahigit, magandang balita, sinabi ng sistema na hindi ito nakakalason. Masama lang, kailangan pa rin niyang kainin ito para hindi maghinala si Leila. Binali niya ang maliit na piraso at isinubo. Napakalakas ng lasa, pakiramdam niya ay parang kumakain siya ng dumi ng aso. Hindi naman niya alam ang lasa noon, pero kung iisipin niya, ganito siguro. Agad siyang dumura at nagluwa sa lupa, sinusubukang alisin ang lasa. Well, mukha namang ayos ka, ani Leila. Inaasahan na rin ni Queen ang resulta bago pa niya ginamit ang inspect. Simula nang mag-evolve siya, nag-iba na ang panlasa niya. Ang matatamis na pagkain tulad ng ice cream at cake ay naging mapotla ang lasa, gayon din ang prutas. Ang tanging nanatiling katanggap-tanggap ay karne, bagamat mas maalat na ito kaysa dati, at ganun din sa mga damo at pampalasa. Pero ang tunay na nagbago ay ang dugo, mas masarap pa kaysa alinmang natikman niya, matamis na parang caramel. Habang iniisip iyon, nanabik na naman si Queen, pero kaya pa rin niyang pigilan ang sarili. Katulad lang ito ng biglang pagnanasa sa tsokolate, gugustuhin mo, pero hindi mo naman kailangan. Bago pa hawakan ang iba pang gamit, sinigurado muna niyang gamitin ang inspect. Una, ang metal na krus. Mas mahigit, isang relihiyosong simbolo na walang epekto. Sunod, ang kadena. Mas mahigit, isang silver chain na binubuo ng 72% pilak.
Maaaring gamitin bilang palamuti o fashion accessory. Walang babala mula sa sistema. Maging kampante si Queen at pinulot ang mga ito. Unti-unti na siyang natututo na pagkatiwalaan ang sistema. Anong kwento sa dalawang to? Tanong ni Queen. Gets ko ang cruise, pero bakit silver? Hindi ba't mas pang werewolf iyon? Biglang kumislap ang mga mata ni Layla. Buti tinanong mo. Ang alamat ng mga vampira ay mas matagal na kaysa iniisip mo. Kahit sa mitolohiyang Griego, may mga kwento na tungkol sa mga vampira. Ang unang vampira raw ay isinumpa ng Diyos na si Apollo, kaya nasusunog sa araw. Nang sinubukan niyang hawakan ang busog ni Artemis, lalo siyang isinumpa at naging mahina sa pilak, paliwanag ni Layla. Siyempre marami pang ibang bersyon, pero iyon ang isa sa pinakamatanda. At tungkol naman sa cruise, matagal nang kinilala ang mga vampira bilang lingkod ng Diablo, mga nilalang na umiinom ng dugo para mabuhay. At si Diyos, sa paningin ng karamihan, ay tagapagtanggol laban sa kasamaan. Kaya ang krus ay naging simbolo ng kapangyarihan laban sa kanila. Pagkatapos ay kinuha muli ni Layla ang mga gamit mula kay Queen at ibinalik sa kanyang bag. Pero sa nakikita ko ngayon, halatang kalokohan lang pala ang lahat ng iyon, dagdag niya, medyo may pagkadismaya. Ang tanging kahinaan mo lang ay araw, pero aminado akong malaking bagay na iyon. Hindi mo pa ba napapansin kung hindi ka tumatanda? Ano? Gulat na sagot ni Queen. Paano ko malalaman? Ilang araw pa lang naman. Hindi ko nga nararamdaman na tumatanda ako, pero pwede ko ring sabihin na gano'n ang buong buhay ko. Basta na lang tayong tumatanda nang hindi napapansin. Biglang pumasok sa isip niya ang nakakatakot na tanong, kung totoo nga bang hindi na siya tatanda. Ibig bang sabihin mananatili siyang mukhang binatilyo habang buhay? Matapos ang pagsubok, bumalik na silang dalawa sa dorm. Pinili ni Queen na puntahan sina Vorden at Peter para sana mag-hangout. Pero pagpasok niya, wala na naman ang dalawa. Hindi siya gaanong nag-alala kay Vorden, madalas itong nasasangkot sa gulo, pero mukhang natatakot na sa kanya ang mga ikalawang taon matapos ang huling insidente. Si Peter ang ikinabahala niya. Pakiramdam ni Queen ay hindi totoong kaibigan ng mga bagong nakakasama ni Peter. Sa huli, nagpasyang matulog na lang si Queen. Gitling. Pagkagising niya, natuwa siyang makita na nakabalik na ang dalawa sa gabi. Sa wakas, nagsalo-salo sila ng agahan sa kantina, isang bihirang pagkakataon na tatlo silang magkasamang kumain at magkwentuhan tungkol sa nagdaang araw. Pagkatapos kumain, dumiretso sila sa homeroom. Araw ng Lunes, at mayroon silang klase kay Guru Del, isang lecture tungkol sa kasaysayan ng tao o mahahalagang abiso. Umupo ang tatlo sa hulihan gaya ng nakasanayan, habang sina Layla at Erin naman ay nasa unahan. Tahimik na naghintay ang klase hanggang dumating si Del. Alright class, anunsyo ni Del, may mahalaga akong balita. Tapos na ang paghahanda para sa inyong unang portal outing. Panahon na para makilala ninyo ang universo ng mas malapitan. Kabanata 59, Mga Kulay ng Portal. Bago ipaliwanag ni Del sa mga estudyante ang tungkol sa pagsasanay na may kinalaman sa mga portal na kanilang sasalihan, kailangan muna niyang ipaliwanag kung paano gumagana ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, halos lahat ng estudyante roon ay unang beses pa lamang makakakita nito, maliban sa iilan. Ang mga portal ay nagbibigay daan sa tao na makapaglakbay papunta at pabalik sa mga lugar na dati na nilang napuntahan. Madalas itong ginagamit upang makapunta sa ibang mga planeta. Ang teknolohiyang ito ay natuklasan ng masakop ng sangkatauhan ang kanilang unang barko ng Dalkey at nakakita ng portal sa loob nito. Karaniwan, kapag nakakatuklas ang tao ng ganitong uri ng makabagong teknolohiya, hindi nila ito basta-basta kayang pag-aralan at kopyahin. Ang pagkakaroon ng teknolohiya ay hindi nangangahulugang nauunawaan mo agad kung paano ito gumagana. Ngunit salamat sa isang alamat na siyentipiko na nagngangalang Richard Ino, madali niyang na-dissect at naunawaan ang lahat ng kagamitan na natagpuan sa barko. Isa rin siyang dakilang tagapag-ambag sa digmaan laban sa mga Dalkey. May ilang naniniwala na may kakaibang kakayahan siya na tumulong sa kanyang pananaliksik, ngunit nanatili itong tsismis dahil walang nakakaalam ng tiyak. Ngunit ang isang bagay na sigurado, isa siyang dakilang tao. Nang matuklasan niya ang teknolohiyang ito, hindi lamang niya ito ibinahagi sa militar kundi pati na rin sa mga pribadong kumpanya. Tiniyak niyang hindi lamang iisang grupo ang makikinabang sa ganoong kapangyarihan.
Noon, ang buong mundo at sangkatauhan ay nagkakaisa laban sa Dalki, ngunit walang nakakaalam kung ano ang mangyayari kapag natapos na ang digmaan. Sa kasalukuyan, may tatlong pangunahing grupo ng tao na nagmamay-ari ng mga portal. Una, ang militar. Pangalawa, ang mga pribadong korporasyon. Kadalasan, may makapangyarihang originals na sumusuporta sa kanila at bumubuo sila ng mga fraction, mga grupo ng malalakas na travelers na naglalakbay sa iba't ibang planeta. At panghuli, ang grupong kilala bilang pure, mga taong hindi naniniwala sa paggamit ng mga kakayahan. May tatlong uri ng portal na nakikilala batay sa kanilang kulay, berde, kahel, at pula. Berde nangangahulugang ang planetang tinutuluyan nito ay napag-aralan na at mayroon ng mga tirahan ng tao. Maaari silang tumira roon ng matagal o pansamantala lamang. Kahel nangangahulugang ang planeta ay hindi pa ganap na napag-aralan. May mga tirahan ngunit may mga lugar na napakapanganib dahil mataas ang antas ng mga hayop o nilalang doon. Pula nangangahulugang ang planeta ay hindi pa napag-aaralan. Walang mga tirahan para sa karaniwang tao. Tanging mga travelers at militar lamang ang pumapasok dito para sa eksplorasyon. Ang pinakamasamang bahagi ay hindi nila alam kung naroon din ang mga Dalki. Dahil hawak din ng mga Dalki ang parehong teknolohiya, hindi nakapagtataka na magtagpo sila. Bagamat may kasunduan, kung may ilang tao na biglang mawala sa isang hindi kilalang planeta, mahirap itong patunayan at hindi pa handa ang sangkatauhan para sa panibagong digmaan. At iyan lamang ang kailangan ninyong malaman tungkol sa mga portal, wika ni Del. Isang estudyante sa gitna ng klase ang nagtaas ng kamay. May tanong ka, sabi ni Del. Paano po yung mga halimaw na nadiskubre sa mga planetang iyon? Matututo rin po ba kami tungkol sa kanila? Tanong ng estudyante. Sa ngayon, sapat na ang impormasyong ito tungkol sa mga portal. Oo, dahil sa mga portal ay nadiskubre rin natin ang mga halimaw na iyon at ginagamit natin sila upang makagawa ng mga sandatang may kakayahan. Ngunit ipapaliwanag ito ng mas detalyado kapag naroon na kayo, sagot ni Del. Bagaman sasabihin ko na rin ngayon na si Richard Ino rin ang dapat pasalamatan sa pagtuklas na iyon. Isinara na ni Del ang presentasyong nasa likuran niya. Ngayon, ang mahalagang bahagi, ang ekspedisyon sa portal ay gaganapin sa susunod na linggo. Ngunit bago iyon, kinakailangan muna ninyong bumuo ng sarili ninyong grupo na tig-5 tao. Kahit na maglalakbay kayo bilang isang klase, dapat ay may kanya-kanya kayong squad at manatiling magkasama. Kahit ang mga berdeng portal ay mapanganib pa rin dahil sa mga halimaw, at tandaan, hindi gagana ang mga tracker sa inyong mga relo sa labas ng akademya. Wala kaming paraan para iligtas kayo. Muli na namang nagtaas ng kamay ang parehong estudyante, at halatang naiinis na si Del. Alam mo ba kung saan kami pupunta? Tanong nito. Iyan ay malalaman lamang ninyo sa mismong araw ng pag-alis. Marami sa inyo ang may mga pamilya na, kung malalaman nila kung saan kayo pupunta, siguradong magpapadala sila ng mga bantay upang protektahan kayo. Hindi yun patas, lalo na't isa rin itong pagsusulit. Muling nagtaas ng kamay ang estudyante ngunit tinitigan lamang siya ni Del hanggang sa unti-unti niyang ibinaba ito. Kung wala ng tanong, kanselado na ang inyong klase sa pakikipaglaban para sa araw na ito. Sa halip, bumuo kayo ng grupo na tig-5 miyembro at ipasa sa amin bago matapos ang araw. Umalis na si Del upang asikasuhin ang iba pang gawain, habang ang mga estudyante ay nagsimulang bumuo ng kani-kanilang mga grupo. Agad na lumingon si Vorden. Hoy Queen, gusto mo bang magsama sa? Ngunit nasa tabi na ni Queen si Layla, na tumakbo mula sa unahan ng klase. Queen, gusto mo bang bumuo ng grupo kasama ako? Tanong ni Layla habang nakangiti. Sige, sagot ni Queen. Sa totoo lang, si Queen din mismo ang may balak na isama si Layla. Hindi nila alam kung gaano katagal ang kanilang unang misyon at kung siya man ay masugatan, kakailanganin niya ng pinagmumulan ng dugo. Kahit ayaw ni Vorden, alam niyang mangyayari ito. Hoy Queen, pwede ba akong sumama? Sabi niya, pilit na nakangiti kahit may inis. Siyempre, pati na rin si Peter. Nagulat si Peter nang marinig ang pangalan niya at halo-halo ang nararamdaman niya. Oo, okay din yon, sagot niya. Habang pinag-iisipan pa nila kung sino ang magiging ika-5 miyembro, lumapit si Erin, direkta kay Vorden. Gusto kong bumuo ng grupo kasama ka.
Kabanata 6 na po ang koponan. Hindi lang sina Queen at ang iba pa ang nagulat na lumapit si Erin kay Warden, kundi pati na rin ang buong klase. Sa klase ni Del, si Erin ang pinakamalakas na estudyante roon. Halos lahat ay gusto siyang mapasama sa kanilang grupo pero nitong mga nakaraang araw, tuwing may lalapit sa kanya, palagi siyang malamig ang tugon. Parang wala siyang interes sa kahit ano maliban sa lumakas. Wala akong pakialam sa grado, gusto ko lang mag-enjoy habang nandito pa ako sa paaralan, sagot ni Warden. Lumapit si Layla at pumwesto sa malaking bilog na makinang pangsukat ng lakas. Nag-focus siya ng isipan, sabay suntok, gamit ang puwersa ng kanyang telekinesis para mas lumakas ang hampas ng kanyang kamao. Ang unang pagsusulit at mga susunod na pagtatasa sa portal outing ang magtatakda ng kanilang panghuling grado. Para sa mga may maayos na pamilyang uuwian, hindi iyon ganoon kabigat, pero para sa iba, iyon ang magtatakda ng kanilang kinabukasan. Layla, naiintindihan ko ang sinasabi mo pero sa pagkakataong ito, sang-ayon ako kay Warden, sagot ni Queen. Wala akong pakialam kung gaano siya kalakas, hindi niya pwedeng basta na lang sipain ng isa sa atin palabas. Pwede siyang sumama pero dapat kasama si Peter. Nagkatitigan sina Layla at Queen na may halong pag-aalala sa kanilang mga mata. Sandali lang, putol ni Layla. Sa tingin ko magiging magandang karagdagan siya sa grupo. Bukod pa roon, Warden, hindi ba't nakadepende rin ang abilidad mo sa lakas ng mga nasa paligid mo? Kung tutuusin, wala namang abilidad ang mga halimaw, kaya kami lang din ang aasahan mo, at hindi naman ganoon kalakas ang abilidad namin. Mas malaki ang tsansa nilang makatalo at makahuli ng mas maraming halimaw, kaya mas tataas ang tsansa nilang mabuhay. Pasensya na, sabi ni Warden, pero nakapagdesisyon na akong sumama sa mga ito. Unti-unting tumaas ang numero sa display ng makina hanggang sa umabot ito sa 8. Fine, matatanggap ko ang babae at ang kakaibang malakas na lalaki pero hindi ko matatanggap siya, ani Erin sabay turo kay Peter. Bilang isang level 1 Earth user, hindi pa kaya ni Peter na kumuha ng lupa mula sa paligid, kaya lang niyang baguhin ang lupang hawak niya mismo. Tumingin si Erin sa grupong itinuro ni Warden, at sa totoo lang, hindi niya kilala ang karamihan sa kanila. Ano ang gusto mong gawin namin? Tanong ni Warden, bakit ka pa namin kailangan? Dagdag pa niya, buwisit, parang kagaya pa rin ng dati, wala akong masyadong improvement, reklamo ni Layla. Kung pagsasamahin nina Erin at Warden ang kanilang lakas at maghahanap pa ng ibang malalakas, madali silang makakabuo ng pinakamalakas na grupo sa klase. Gitling, bakit ka pa sasama sa mga mahihinang yan? Sigurado akong makakakuha ka ng mas magandang grado kung sasama ka sa akin at sa iba, sabi ni Erin. Nakita ko na ang mga abilidad mo, pero hindi ko gaanong maalala ang tungkol sa babae at sa dalawang kasama niya. Marahil siya na lang muna ang maunang sumubok sa strength machine. Siya nga pala, sino sila? Tanong ulit ni Erin. Mukhang level 1 pa rin siya, dagdag niya. Naiinis na si Queen sa mga pangungutya ni Erin, pero pinigilan niya ang sarili. Kung isasama nila ito sa koponan, mas kaunti ang magiging gulo sa hinaharap. Kahit makakuha sila ng crystals mula sa mga halimaw, malaki pa rin ang posibilidad na may ibang grupo na susubukang agawin iyon. Lumapit si Peter dala ang mod staff sa kamay at sinuntok ang makina. Bumalot ang lupa mula sa poste sa kanyang kamao at nang tumama ito, tumaas ang numero at huminto rin sa 8, katulad ng kay Layla. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Peter. Nabalot siya ng takot habang naririnig ang mga salita ni Erin. Kung hindi siya mapasama sa grupo ni Warden at Queen, malilintikan siya. Ngunit ang tugon ni Warden kay Erin ay lalo pang ikinagulat ng lahat. Napanood nila kung paano siya lumaban-laban sa mga second years noon. Matapos iyon, wala nang magtatangkang sabihing mas mahina siya kaysa kay Erin. Ano pang hinihintay mo? Sabi ni Erin sabay tingin kay Queen. Sa totoo lang, hindi iniintindi ni Erin ang mga mukha ng mga tao. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang mga malalakas. Nang makita niyang mahina sila sa test assessment, hindi na niya sila pinansin. Pero may isa siyang napansin, si Queen. Naalala niyang naghagis ito ng itim na beast balls ng sobrang bilis at napabagsak ang isang estudyante. Nang makita rin niya ang pulse errors nito, napansin niyang level 1 user lang ito.
Ang grado nila paglabas ng military academy ang magtatakda kung makakasali sila sa malalakas na pribadong kumpanya o kung mapupunta lang sila sa pinakamababang antas at mas mapapahirapan pa. Fine, sasama ako pero gusto kung kaming 5 ay muling masubukan para makita kung nasaan ang antas namin, hiling ni Erin. Siguro pwede tayong pumunta sa training center at ipakita ang kaya natin. Pero ang simpleng pagsama ni Erin sa grupo ay sapat na para maiwasan ang mas malaking gulo. Naglakad ang 5 papunta sa training center, ang parehong lugar kung saan unang nahuli ni Layla si Queen na palihim na pumapasok doon sa gabi. Kabanata 61, Pugiling, Grinding. Habang papalapit si Queen sa strength machine, ang gusto lang niya ay suntukin ito ng malakas. Gusto niyang patahimikin si Erin na napaka-arrogant at akala niya mas magaling siya kaysa sa lahat. Bakit ba siya kailangang magpakitang gilas ng ganito? Dahil lang ba mas maganda ang kakayahan niya kaysa sa iba? Dahil ba kaya ng pamilya niyang bumili ng malakas na ability book? Pero hindi pwedeng ipakita ni Queen ang totoo, lalo na sa harap ng iba. Lahat sila ay nakakita na noong araw ng pagsusulit at alam nilang wala pa siyang kakayahan, maliban kay Layla. Tinitigan niya ang makina at nag-isip, kung gagamitin ko ang hammer strike gamit ang buong lakas ko, tataas kaya ang numero. Siguradong mas mataas ito kaysa sa 16 na lakas ko. Inihanda niya ang kamao niya at inayos ang posisyon ng mga paa. Suot niya ang gauntlets at saka pinakawala ng suntok. Sinubukan niyang kontrolin ang lakas para makuha ang kaparehong score ng 2. Bang! Tumama ang kamao niya sa malaking drum-like na makina at unti-unting umakyat ang numero. 8, 9, at huminto sa 10. Tinansya ni Queen, kung ang lakas niya kasama ang gloves ay 16, kailangan niyang gumamit ng kalahati lang para makakuha ng 8 puntos. Pero halos imposible ang ganoong level ng control kaya lumampas siya ng kaunti. Oy, hindi ba mas lumakas ka? Gulat na sabi ni Vorden. Akala ko 5 lang nakuha mo dati. Nagwo-workout ka ba? Napatawa si Queen, pilit nag-iisip ng palusot. Actually, dahil iyon sa laro na ipinakita mo sa akin, sagot niya. May nakilala akong nagturo kung paano i-activate ng tama ang lakas ng beast weapon. Nag-practice ako para hindi ako maging pabigat sa inyo. Noong itinapon ko ang beast ball sa assembly hall, na-realize ko kung gaano ito kakapakipakinabang kung matutunan kong gamitin. Isang kasinungalingan, pero para kay Queen, mukhang kapanipaniwala. Hindi ba sabi ng mga second years, kailangan mong ituring na parang ability ang pag-activate? Tanong ni Vorden. Akala ko wala ka nun. Hindi pala requirement iyon, pang-visualize lang daw, mabilis na sagot ni Queen. Tumatagaktak na ang pawis niya, umaasang maniniwala sila. Well, 10 lang yan. Hindi naman impressive. Pinag-uusapan lang natin kasi level 1 ka pa, sabat ni Erin. Ngayon lang natuwa si Queen sa pagiging mayabang ni Erin, at least, natanggal ang atensyon sa kanya. Okay ba ito? Tanong ni Layla. Oo, sagot ni Erin. Gusto ko pa ring sumali sa team nyo. Kahit may dagdag na pabigat, kasama kami ni Vorden, makakaya nating maging top team. Pagkatapos ng test, nag-usap sila tungkol sa formation. Kung sabay silang maglalakbay, si Layla ay nasa likod bilang suporta, sina Erin at Vorden nasa harap. Si Queen at Peter, dahil mahina, inilagay sa gitna. Para protektahan. Para kay Erin, walang saysay pang mag-ensayo dahil sobrang hina ng iba, kaya nagpaalam siyang mag-isa na lang magte-train. Kung kanselado ang combat class, anong gagawin niyo? Tanong ni Vorden. Pupunta ako sa VR capsules, sagot ni Queen. Nagpapatry ako ng iba't ibang abilities para malaman ko kung ano ang pipiliin ko sa future. Biglang nang inig si Vorden. Sige, ikaw na lang. Sawa na ako sa laro na iyon. Nilalaro ko na yun mula bata pa ako. Umalis si Queen papuntang VR room, naiwan sina Peter at Vorden. Gusto mo bang mag-practice ng ability mo? Alok ni Vorden. Baka ma-level 2 ka bago tayo pumasok sa portal. Tumingin-tingin si Peter sa paligid bago sumagot. Sige, mahina niyang tugon. Pero napansin ni Vorden ang kakaibang kilos niya. May hinala siyang may kinalaman ito sa mga estudyanteng nakasama ni Peter ilang araw na ang nakalipas. Gitling-gitling-gitling. Pagdating sa VR Center, nagbayad si Queen ng 10 credits para sa 1 oras at pumasok sa pod. Sa ngayon, ito ang pinakamadaling paraan para lumakas.
Pinlano niya na hatiin ang oras. Unang 30 minuto, laban sa mga level 1s. Kada 5 minuto, talo niya ang kalaban at nakakuha ng 25x bawat isa, kaya mga 150x. Ikalawang 30 minuto, quick matches laban sa iba't ibang lakas, para maasa ang fighting IQ niya. Pumasok siya sa laro at nagsimula sa unang laban. Iwas dito, suntok doon, at minsan sabayang blood swipe. Samantala, napansin ni Nate na online si Blood Evolver. Interesado pa rin siya rito kaya sinilip ang laban. Biglang dinala si Nate sa arena para panuurin ang mga laban ni Queen. Isa-isa niyang nakita kung paano tinalo ni Queen ang mga mahihinang level 1 sa loob lang ng ilang minuto. Pero bakit niya ginagawa ito? Isip ni Nate, hindi niya akalain na si Queen ay tipong mambubuli ng mahina. Simulan na ang grinding, sabi ni Queen habang pinabagsak ang susunod na kalaban. Mas mababa 170-800x mas mahigit. Kabanata 62, isang hacker. Patuloy na pinagmamasdan ni Nate si Queen at ang kanyang estilo ng pakikipaglaban at nagtataka kung bakit hindi siya lumalaban katulad noong nakalaban niya ito. Paulit-ulit na sumasali si Queen sa mga laban at tanging mga level 1 lamang ang kinakalaban niya. Malinaw kay Nate na sinadya talaga ni Queen na ayusin ang sistema sa ganoong paraan. May ilang manlalaro na ginagawa ito kung gusto lang subukan ng bago, ngunit mula sa pinapanood niyang galaw ni Queen, pare-pareho lang ang ginagawa nito. Papapasok siya sa laban at agad susugod, gamit ang sunod-sunod na pulang linya ng atake o kaya'y bug zone ng mga suntok na parang wala nang pakialam kung masasaktan siya o hindi. Malinaw na ginagamit lamang niya ang purong lakas upang mabilis na matapos ang laban. Ang hindi alam ni Nate ay sinasadya talaga ito ni Queen. Wala na siyang gaanong oras bago magsimula ang kanilang portal training, kaya't ang tanging magagawa niya ay mag-grind ng ilang level para lumakas gamit ang sistema. Makalipas ang 30 minuto, napagod na rin si Queen sa paulit-ulit na ginagawa. Ang tanging nakakapagpatuloy sa kanya ay ang unti-unting pagtaas ng kanyang experience. Doon niya napansin na mayroon siyang manunood. Si Nate, nakaupo at kamakaway. Oh, siya pala. Ano kaya ang ginagawa niya rito? Isang ideya ang pumasok sa isip ni Queen. Dahil pinapanood siya ni Nate, pagkakataon na rin itong makapagtanong. Pumunta siya sa game system at nagpadala ng party invite kay Nate. Sa una, balak lang ni Nate na manood at pag-aralan si Queen bago muli itong hamunin sa isang laban. Pero nang makita niya ang party invite, nagulat siya. Ang laro kasi ay nakalaan lang para sa isa laban sa isa, kaya't ang party invite ay ginagamit lamang ng mga magkakampi para mag-practice o mag-usap kapag malayo sa isa't isa. Sa huli, nanag ang kanyang pagkamausisa kaya. Tinanggap niya ito. Naglaho ang arena at nasa loob na sila ng isang puting silid. Woy, kumusta? Wala ka namang balak na gantihan ako, di ba? Ani Nate habang maingat na lumalapit. Hindi, gusto ko lang sanang itanong ang tungkol sa kaibigan mong nakalaban ko noon. Yung kapa niya, gusto ko lang malaman kung saan niya iyon nakuha. Ah, yung kapa ni Sam pala. Kaya pala gusto mong makipag-usap. Tinitigan ni Nate si Queen. Napansin niya ang gauntlet sa kamay nito, mukhang napakapangit at halatang basic tier lang. Sandali, first year ka lang ba? Tanong ni Nate. Oo, bago pa lang ako at unang portal outing ko na. Akala ko kung masasabi mo kung anong klaseng hayop ang pinanggalingan ng kapa, baka mahahanap ko rin. Nagulat si Nate. Naalala niya kung paano siya nasaktan ni Queen kahit wala pang nakakagawa noon. Sigurado siyang hindi ito ordinaryong first year. Ganito, bibigyan kita ng payo. Sa unang outing, palaging green portals ang gamit. May 3 posibleng planeta, Kaladi, Alpan, at Bartney. Kung may chance ka, pumunta ka sa Kaladi. May nilalang doon sa disyerto na may pakpak. Hindi ko na maalala ang pangalan pero kakaunti lang sila roon. Kung makakita ka, iyon na yon. Yung beast core nun ang ginamit para gawin ang kapa. Sandali, disyerto. Tanong ni Queen. Bakit, may problema ba? Karaniwang ang salitang disyerto ay nangangahulugang matinding init. Napapagod na si Queen sa ideya pa lang na maglalakbay siya roon. Wala, huwag kang mag-alala. Salamat sa impormasyon. Malaking tulong iyon. Maglalaro lang muna ako ng ilang laban bago matapos ang oras ko. Sige, pwede bang manood ako? Tanong ni Nate. Nag-isip si Queen.
Kung ayaw niya ay maaari naman niyang i-block si Nate pero wala naman siyang tinatago. Isa lang itong laro ng laban. Sige lang, 20 minuto na lang ang natitira sa kanya sa makina. Ginamit niya ang quick match para makapagsanay. Sa unang laban, nakalaban niya ang isang level 4 na may kakayahang gawing parang goma ang katawan. Kaya nitong humaba at bumilis ang galaw, dahilan para mahirapan si Queen. Nakapagpatama siya ng ilang blood swipe, ngunit natalo pa rin siya. Sa ikalawang laban, nakalaban niya ang isang level 2 na may hardening ability, kahawig ng kay Nate pero mas mahina. Madali itong nakayanan ni Queen dahil tumatagos ang kanyang blood wipe. Sa huli, tinapos niya ito gamit ang hammer strike. Pagkatapos nito, natapos na rin ang oras ni Queen at lumabas siya. Samantala, naiwan si Nate na nagtataka. Ano nga bang kakayahan ni Queen? Sinubukan niyang hanapin sa listahan ng abilities ngunit wala siyang mahanap na kapareho. Ang nakikita lang ng lahat ay mga pulang linya, na para bang napakahina ng abilidad o mababa ang kanyang level. Ang hindi alam ni Queen, ganito rin ang iniisip ng lahat ng nakalaban niya. Ang hardening user na natalo niya ay sobrang nenas kaya gumawa ng post sa online forums, kalakip ang video ng kanilang laban. Ang pamagat, anong ability ito? Hacker ba siya? Kabanata 63, tumawag ng tulong si Peter. Ang online forum ay nagsimulang magkaroon ng pansin mula sa mga gumagamit na nakalaban si Queen. Nagsimula silang mag-iwan ng mga komento sa ilalim ng video. Nakalaban ko rin siya at ginamit niya sa akin ang mga pulang linya. Natalo ako agad. Mayroon ba talagang ganoong kakayahan sa laro? Parang win/, pero bakit pula ang mga linya? Kahit na nagsimula ng mapansin ang post, hindi pa rin ito ganoon karami. Sa huli, karaniwan na ang ganitong klase ng mga post mula sa mga taong hindi matanggap ang pagkatalo at iniisip na hacker ang kalaban. Pero para sa mga nakapanood ng video, nagsimula silang itag ang mga creator at nagtanong kung totoo ba ang nakita nila. Isa sa mga admin staff ng laro ang nag-check sa video pero hindi ito. Basta ordinaryong admin, ito ay si Logan Green. Si Logan ay hindi rin pangkaraniwan. Siya ang anak ng lumikha ng laro at isa rin sa mga pangunahing coder. Madalas siyang bumisita sa forum upang maghanap ng bug at ayusin ito habang nag-aaral pa rin sa paaralan. Isang gabi, napansin niya na nagsisimula ng makakuha ng atensyon ang isang post. Karaniwan ay hindi niya ito pinapansin, pero dahil maraming staff ang natag, pinanood niya ang video. Agad niyang napansin na totoo ito. Sinilip niya ang dalawang user ID na naglaro at tiningnan ang match information. Nakita niya na ang player na tinutukoy sa video ay walang napiling kakayahan. Hindi maaari, nahakban niya ang system. Masusing sinuri ni Logan ang log ng laban pero wala siyang nakitang mali. Naramdaman niyang gumaan ang loob niya. Ang tagumpay ng laro ay dahil sa perpektong pagkopya ng mga kakayahan at dahil hindi pa ito nababasa ng kahit sinong hacker. Dahil dito, inisip niyang baka may kinalaman ito sa sariling kakayahan ng manlalaro. Kahit na hindi pwedeng kopyahin ang mga original abilities sa laro, iyon lang ang tanging posibleng paliwanag. Ngunit isang tanong ang naiwan, sino ang gumagamit ng ID na Blood Evolver? Alinsunod sa patakaran ng kumpanya, walang nakaimbak na tala ng mga tunay na gumagamit at kahit siya ay hindi makakakuha nito. Pero hindi siya titigil. Gitling. Kinabukasan, nagpatuloy ang combat classes. Nakapagrehistro na si Layla ng kanilang grupo kay Del, at nagulat pa siya sa nakasulat na lineup. Naging usapan ng klase ang kanilang grupo dahil sila lang ang may napakalaking agwat ng power levels, isang bagay na hindi pa nangyari noon sa paaralan. Pinayagan silang magsanay ng malaya sa combat class, at pwedeng makipag-spar kung nais. Paminsan-minsan ay nagbibigay si Leo ng mga tips sa mga estudyante. Sa hapon, pagkatapos ng klase, pumunta si Queen sa VR room para ipagpatuloy ang kanyang routine. Nilalabanan niya muna ang mga mababang antas bago gamitin ang ikalawang kalahati para mag-ensayo. Mas mababa 275/800s mas mahigit. Habang mas marami siyang nakakalaban, mas lumalaki ang atensyon sa forum post tungkol sa kanya, na hindi niya alam dahil hindi rin siya sanay sa ganitong bagay. Gitling. Mabilis siyang nakakaipon ng X at mas nahahasa sa paggamit ng kanyang mga kakayahan. Natutunan niyang tamang gamitin ang flash step at pagsamahin ito sa hammer strike.
Sa loob ng 2 araw, pakiramdam niya handa na siya. Gitling gitling gitling. Samantala, sa opisina ng mga second year, tinawag ni General Duque ang ilang first years. Nasa unahan si Earl, ang lalaking nakasama ni Peter at siyang nakabasag ng daliri niya noon. Naayos ko na ang silid bukas, siguraduhin ninyong gawin ang ipinapagawa ko. Gusto kong mawala sila, utos ni Duque. Handa po kami, sagot ng grupo. Magaling, sabi ni Duque sabay hagis ng ilang beast crystals at isang skill book. Makakaabot na kayo ng level 4 gamit ito. Patuloy kayong magsikap at may kapalit pa. Gitling gitling gitling. Kinabukasan, matapos ang combat classes, nagpadala ng mensahe si Peter kina Warden at Queen. Pinapapunta sila sa training room sa east side, na karaniwang bawal puntahan dahil doon iniimbak ang mga portal. Dahil sa nilalaman ng mensahe, agad silang nagmamadali papunta roon. Habang papunta, nagkasalubong sina Queen at Warden. Nakatanggap ka ba ng mensahe ni Peter? Tanong ni Queen. Kaya ako narito. Alam kong masama ang barkada niya. Queen, huwag ka nang sumama. Ako na ang bahala. Hinding-hindi, kaibigan ko rin siya. Lalabanan ko ang mga iyon kahit anong mangyari. Hindi na siya mapigilan ni Warden kaya nagpatuloy silang dalawa. Pagdating sa silid, nakita nila ang mga portal machines. Siyam ang lahat, may mga nagliliwanag na oval na may iba't ibang kulay. Sa harap ng isa sa mga portal, nakita nilang nakahandusay si Peter, sugatan. At tila hindi makakilos, dali-dali silang tumakbo sa kanya. May mga pasa at gasgas siya sa katawan. Anong nangyari? Yung mga first year ba ang may gawa nito? Sigaw ni Warden. Binugbog nila ako, kakalabas lang nila. Binuhat siya ni Warden, pero napansin ni Queen na parang kakaiba ang itsura ni Peter, parang hindi tunay ang mga sugat. Mas mababa ang spec mas mahigit. Peter Chuck, HT, 8/8. Warden, bitawan mo siya. Patibong ito, sigaw ni Queen. Bago pa makagalaw si Warden, kumalas si Peter at itinulak si Queen papasok sa portal. Hindi malakas ang tulak, pero sapat para mapasok siya sa loob. Anong ginawa mo? Sigaw ni Warden. Ang kulay ng portal ay pula. Gitling gitling gitling. Katapusan ng mas release. Kabanata 64 na labanan mo. Noong gabing bago ang insidente, habang mahimbing na natutulog si Queen na hinihintay ang dalawa pang bumalik, tinawag si Peter ng grupo ng mga unang taon. Idinagdag nila siya bilang kaibigan sa kanilang communicator watch at maaari nila siyang padalhan ng mensahe anumang oras na gusto nila siyang papuntahin. Gabing iyon, pinapunta nila siya sa labas ng gusali ng dormitoryo. 5 estudyanteng unang taon ang naghihintay doon kabilang si Earl. Mukhang pinagkakatiwalaan ka pa rin ng mga kaibigan mo at nakasama ka pa sa kanilang koponan, ano? Sabi ni Earl habang tinitingnan ang kanyang relo. Hindi ba sinabi kong alas 8:30 ang tagpuan? Lampas ka ng 2 minuto. 2 sa mga estudyante ang biglang humawak kay Peter. Ang isa'y pinilipit ang kamay niya sa likod habang ang isa na may hinawakan ang kanyang kanang kamay. 2 minutong late, ibig sabihin 2 daliri ang parusa. Pagkasabi nito'y hinawakan ni Earl ang isa sa mga daliri ni Peter. Sandali, patawad. Kailangan kong mag-ingat, sinigurado ko lang na hindi ako sinusundan ni Warden gaya ng gusto mo, pagmamakaawa ni Peter. Sige, maging mabait tayo ngayon, sagot ni Earl sa kanya biglang pinisil pababa at binali ang daliri ni Peter. Bago pa siya makasigaw, kinagat niya ang kanyang dila sa takot na baka mas malala pa ang gawin kung may makarinig. Napasinghap ang iba habang nakatingin. Kahit sila'y takot kay Earl. Hindi normal na may taong kayang baliin ang buto ng ganoon kadali, pero para kay Earl parang wala lang. Isang daliri na lang ang parusa, pero alam mo na ang mangyayari kapag nahuli ka ulit, dagdag pa ni Earl habang may isang estudyanteng lumapit para pagalingin ang daliri ni Peter. Habang hinihilam ang kanyang sugat, nanginginig ang buong katawan ni Peter. Halos wala ng buhay ang kanyang mga mata. Gusto na niyang humingi ng tawad, pero alam niyang ganito talaga ang mundong ginagalawan nila. Isa lang siyang may healing ability. Wala siyang kakayahan sa laban at wala siyang pagpipilian kundi sundin ang mas malakas, kung hindi, siya mismo ang magiging sunod na biktima. Tinawag kita rito dahil may gusto kang makausap, paliwanag ni Earl. Dinala nila si Peter palabas ng gusali ng unang taon at nagtungo sa mga gusali ng 2nd taon.
Hindi sila dumaan sa harap kundi sa likod, gamit ang emergency exit stairs. Pagkalipas ng mahabang lakad, nakarating sila sa isang pribadong silid para sa mga estudyanteng ikalawang taon. Kumatok si Earl bago pumasok, at pumasok lamang nang marinig ang boses. Pasok. Sa loob, may mesa at 2 upuan. Nakaupo sa isa si General Duque, ang namumuno sa ikalawang taon. Maghintay kayo sa labas. Si Peter lang ang gusto kong makausap, utos ni Duque. Umupo si Peter gaya ng sinabi. Hindi niya alam kung bakit siya ipapatawag ng isang general, isa sa pinakamataas na ranggo sa buong syudad. Parang sobra na ang ginagawa nila sa'yo, wika ni Duque habang nakatingin ng diretso kay Peter. Peter, gusto mo bang magkaroon ng lakas para lumaban? Biglang kumislap ng konti ang mata ni Peter nang marinig ang mga salitang iyon. Tiningnan ko ang file mo. Wala kang kakayahan bago ka pumasok dito kaya binigyan ka namin ng Earth ability. Pero level 1 ka pa lang. Kaya ko yung baguhin, sabay hagis ni Duque ng ilang skill box sa mesa. Alam kong matagal ka nang nag-iipon para makakuha ng ganito. Sa mga librong ito, makakaangat ka mula sa level 1. Mawawala ang problema mo, makakagraduate ka ng maayos, makakapagtrabaho, at makakabuhay ng maganda. Maganda, hindi ba? Ngumiti si Duque. Halos hindi maalis ang tingin ni Peter sa mga aklat. Ang mga ito'y hawak lang ng militar. Sa wakas, may pagkakataon na siyang lumakas at hindi na mabuhay sa takot. Pero syempre, hindi libre ang lahat. Ang mga taong iyon sa labas ay nagtatrabaho para sa akin. Binibigyan ko sila ng protection at gantimpala. Alam ko na may paparating kayong portal outing. Doon, madalas may mga aksidente, at laging may namamatay na estudyante. Ayon sa impormasyon, may isang mawawala mula sa grupo ninyo. Baka ikaw, baka hindi. Alam kong matalino ka, naiintindihan mo na ang ibig kong sabihin. Kaya, ano ang sagot mo? Gitling gitling gitling. Noong nakaraang gabi malinaw na kay Peter ang ibig sabihin ni Duque. Kung hindi siya susunod, siya ang mawawala. Pero ang tunay na target ay hindi si Queen kundi si Warden. Kaya nang sigawan siya ni Queen at malaman ang kanyang pagkakasangkot, natarante siya. Hindi niya alam ang gagawin kaya naitulak niya si Queen papasok sa portal. Nanginginig na ang kanyang mga kamay sa pagka-realize ng kanyang ginawa. Anong ginawa mo? Sigaw ni Warden. Papatawad, hindi mo naiintindihan. Kailangan kong gawin ito. Sagot ni Peter. Ganon. Dahil binubuli ka. Dahil tinatakot ka. Sigaw ni Warden habang papalapit. Akala mo ba si Queen hindi nakakaranas ng ganon? Level 1 lang din siya. At ako. Akala mo hindi rin nila ako tinangkang takutin. Kahit bugbugin ka nila, kahit pasakitan ka nila, habang buhay ka, may pagkakataon kang lumaban. Pero si Queen, ipinadala mo siya sa tiyak na kamatayan. Wala nang laban kapag patay ka na. Sinubukan mo bang lumaban kahit minsan? Napatigil si Peter at napaluhod. Gusto lang niya ng normal na buhay, pero bakit siya ang palaging pinipili ng mga tulad ni Earl? Ngunit tumimo sa isip niya ang sinabi ni Warden, sinubukan mo bang lumaban? Siguro nga kaya siya naging madali para sa kanila ay dahil hindi siya kailanman lumaban. Bigla namang hinawakan ni Warden ang ulo niya at parang mababaliw. Hindi ko na siya mapipigilan. Kailangan mong subukan. Kapag siya ang nagkontrol, hindi ko alam kung kailan pa ako babalik. Napaiyak si Warden habang nakatingin kay Peter. Pagkatapos ay tumingin siya sa pulang portal. Huwag. Anong gagawin mo? Sigaw ni Peter. Para ito sa ikabubuti mo, Peter, pero sana huwag na lang akong bumalik dito ng buhay. At tumakbo si Warden papasok sa pulang portal, naglaho ang katawan niya. Short break muna tayo guys, don't forget to subscribe Tinagalog Novela, please like and share, salamat susunod. Kabanata 65 Teleporting. Noong unang natuklasan ang mga teleportation device, nagkaroon ng pag-asa na maitatakda nila ito upang makapunta kahit saan nila gusto. Sa wakas, tila matutupad na ang pangarap na makapag-colonize ng mga planeta gaya ng Mars. Nagawa na ang mga sasakyang pangkalawakan ngunit hindi ito kayang maglakbay sa bilis ng liwanag na kinakailangan upang maging praktikal. Gayunpaman, nakagawa sila ng malalaking portal na nagbibigay daan sa mga barko upang makatawid dito. Ngunit panandalian lang ang pangarap. Ang mga portal ay tanging nakatutok lamang sa mga planetang nasa tiyak na lokasyon,
isang lugar na hindi kilala sa kanilang universo, marahil isang ganap na ibang dimensyon. Walang nakakaalam ng totoo at puro teorya lamang ng mga siyentipiko kung saan talaga patungo. Ang mga portal, ang natuklasan lang nila ay bawat planetang iyon ay tinitirhan ng mga nakamamatay na halimaw, mga hayop na hindi pa kailanman nakita. Nang mapatay ang unang halimaw at masuri ito, natagpuan sa loob nito ang isang kristal. Nasa loob ng kristal ang kapangyarihang higit pa sa may isip ng sinuman. Bagamat maraming nagsasabing ang tagumpay laban sa mga Dalki ay dahil sa pagkakatuklas ng mga originals, hindi iyon lubos na totoo. Limitado lamang ang naitulong ng kanilang kakayahan sa digmaan. Kaunti lamang ang may sapat na lakas upang makipaglaban sa mga Dalki. Sobrang abante ng teknolohiya ng mga Dalki kumpara sa tao. Ang mga sandatang nuclear ay kaya nilang ipadala sa ibang lugar bago pa tumama sa kanilang mga barko, at walang epekto ang mga bala sa balat ng Dalki. Ngunit muling may natuklasan kay Richard Eno, ang mga beast weapon. Sa pamamagitan ng pagsasanib ng kakayahan ng tao at ng kapangyarihan mula sa mga kristal ng halimaw, nagkaroon ng tunay na pagbabago sa digmaan. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalala nito dahil mas nahumaling ang karamihan sa pagkakatuklas ng mga kakayahan na nangyari halos kasabay nito. Habang tumalon si Vorden sa pulang portal, naramdaman niya ang kakaibang kilati sa buong katawan. Ang mundo sa paligid niya ay nag-warp, nagbaluktot, at parang natutunaw ang kanyang isipan. Hindi naman ito masakit, sa katunayan, ang pakiramdam habang dumaraan sa teleportation device ay nakakaadik pa nga para sa iba. Maya-maya, nakarating na si Vorden sa kanyang destinasyon. Binuksan niya ang kanyang mga mata at agad napansin ang sobrang dilim ng paligid. Itim ang langit at ang tanging ilaw ay mula sa 2 buwan na nasa malayo. Sa paligid niya ay mga guho ng gusali at estruktura, tila ba minsang tinitirhan ng lugar ngunit iniwan na. Hawak pa rin ni Vorden ang kanyang ulo ngunit unti-unti na ring nawawala ang sakit at lumino ang kanyang pag-iisip. Tila kalmado na ulit ang bata, sabi ni Vorden. Kung nagtagal pa, baka lumabas siya at may nagawa na naman. Anong pakialam ko roon? Sagot ni Ratten. Alam mo ba kung nasaan tayo? Tumalon ka sa pulang portal. Tumingin si Vorden sa paligid. Nakakapanibago ang makakita ng mga gusali. Ang mga estruktura ay tanda ng tao o ng isang maunlad na sibilisasyon, at sa lahat ng planetang nadiskubre nila, wala pa silang nakikitang ganito. Kung may pagtatayo man ng gusali, kadalasan ay estruktura ng mga Dalki, ngunit malinaw na hindi ito gawa ng mga Dalki. Di ba't ang mga pulang portal ay para sa mga planetang hindi maaaring tirhan? Pero ang lugar na ito parang dating kanlungan na nasira. May nakakalimutan ka, tugon ni Ratten. Kung ang orange ay ibig sabihin ay nasa proseso pa lang ng pagtatayo ng kanlungan, ang pula naman ay maaari ring mga hulugang sobrang delikado para magtayo roon. Binibigyan mo tayo ng sentensya ng kamatayan. Ano ibig mong sabihin? Tanong ni Vorden. Ang tanga mo ba talaga? Oo, baka nailigtas mo ang kaibigan mo sa pamamagitan ng pagtakas, pero ano naman kung mamamatay tayo dito? Ang tanging kakayahan natin ngayon ay ang mahina pang level 1 Earth ability. Kung may makasalubong tayong halimaw, tapos na tayo. Hindi lang iyon ang problema. Walang masyadong tao sa lugar. Iilan lamang ang may access sa mga teleporter. Ang tanging maaaring gamitin ng publiko ay ang mga berdeng teleporter, at mahigpit pa yung binabantayan ng kumpanyang nagmamay-ari nito. Ibig sabihin, ang mga taong narito ay pawang mga manlalakbay lamang. Sa kawalan ng tao at puro halimaw lang, limitado si Vorden sa kanyang isang kakayahan na tatagal lamang ng 24 na oras. Bigla niyang naisip si Queen. Bagamat hindi tiyak ang lokasyon ng paglabas mula sa portal, inilalabas naman nito ang mga tao sa parehong pangkalahatang lugar, hindi hihigit sa 10 milya. Ang pagitan, ngunit 10 milya ay malayo na, lalo na kung bawat sulok ay maaaring may halimaw. Pansamantala, hahanapin ni Vorden ang portal pabalik sa akademya habang sinusubukan ring hanapin si Queen. Gitling-gitling-gitling. Samantala, sa ibang bahagi ng parehong planeta, nakarating na rin si Queen. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, ito ang unang beses niyang naranasan ang ganoong bagay. Peter, ano ba yun? Naisip ni Queen. Lintik, itinulak niya yata ako sa portal. Nasaan na ako?
Nilingaw ni Queen ang paligid at nakita ang mga guho ng gusali, mga sira at gumuho. Mistulang isang lungsod na minsang tinitirhan ngunit iniwan na. Ngunit may isang magandang bagay, gabi sa planeta. Ibig sabihin, hindi siya mahina at mas mataas ang tsansa niyang makaligtas. Ngunit bago pa siya kumilos mula sa kanyang kinatatayuan, may nakita siya sa gilid ng kanyang mata. Nasa gitna siya ng isang kalye, napapalibutan ng mga gumuho at sira-sirang gusali. May kung anong mabilis na gumagalaw, nagtatago sa mga gusali bilang silungan. Sinubukan ni Queen na sundan ito gamit ang kanyang mga mata, ngunit patuloy itong gumagalaw hanggang sa tuluyang magtago sa ilalim ng mga guho ng isang gusali. Sa mga pelikula, ito na yung parte kung saan lalapit ang bida para silipin, isip ni Queen. Pero hindi siya ganoong klaseng tao. Nasa isang hindi kilalang planeta siya, mag-isa, at malinaw na ayaw magpakita ng nilalang na iyon. Dahan-dahan siyang umatras habang nakabantay pa rin sa huling lugar kung saan niya ito nakita. Nang sapat na ang layo, saka lamang siya lumingon. Sa mismong sandaling iyon, nakarinig siya ng tunog mula sa kanyang likuran. Agad siyang humarap at nakita ang nakakatakot na nilalang na tumatakbo papalapit sa kanya. Hindi ito ordinaryong hayop, isang halimaw. Biglang narinig ni Queen ang tunog ng isang bagay na mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya. Nang siya'y lumingon, nakikita na niya ang halimaw. Kasing laki ito ng malaking aso pero may ulo ng daga. Itim ang kulay at tumatakbo sa apat na paa. Masasabing mukhang higanteng daga ito, ngunit ang katawan nito ay may malalakas na braso, habang ang katawan ay napakakilala. Kitang-kita ang kanyang mga tadyang. Nang ilang hakbang na lang papalapit ito, tumalon ito sa ere at lumabas ang mga kuko mula sa dalawang harapang paa nito. Ayon sa likas na instinct, inihampas ni Queen ang kanyang kamay at naglabas ng blood swipe. Tumama ang atake sa halimaw at ito'y nataboy pabalik. Nagdulot ang tama ng malaking hiwa sa tiyan ng nilalang at damaloy ang itim nitong dugo. Habang nagpapahinga ang halimaw, nagdesisyon si Queen na gamitin ang kanyang inspect skill. Asterisk pangalan, Ratclaw. Asterisk basic tier na halimaw. HP. Hindi tulad ng mga tao, ipinapakita ng status screen ang HP at blood type sa halimaw. Ngunit sa pagkakataong ito, nakuha lamang niya ang pangalan at tier ng nilalang. Nang makita ang tier ng halimaw, bahagyang nabawasan ang takot ni Queen. Bagamat maliit ang nilalang, hindi ibig sabihin mababa ang antas nito. Ngunit ang Ratclaw ay kayang harapin ni Queen. Muling bumangon ang Ratclaw at tumakbo pabalik sa kanya. Nakita ni Queen na epektibo ang blood swipe at naghanda siyang umatake ulit. Blood swipe, ngunit napagkamalan niyang madali lang ang laban. Natutunan ng Ratclaw mula sa nakaraang tama at lumihis sa atake. Tumakbo ito ng mabilis at sumugod kay Queen. Sa huling sandali, napilitang itulak ni Queen ang kanyang gauntlet sa bibig ng halimaw. Nang kumagit ito, narinig niya ang creaking sound. Asterisk defense 1. Asterisk na bawasan ang tibay ng armas ng 50% asterisk. Lumobo ang lakas, 2-3 asterisk. Mga halimaw, bumitaw ka. Sigaw ni Queen habang pinapagit na ang kanyang braso. Ngunit hindi bumitaw ang halimaw. Dahil malapit na, delikado nang gumamit siya ng blood swipe at masyadong malapit para sa hammer strike. Natira na lang ang tradisyonal na paraan. Sinimulang suntukin ni Queen ang ulo ng halimaw gamit ang kabilang kamay. Sa bawat tama, dumadaloy ang itim nitong dugo. Unti-unti, hamina ang kapit ng halimaw hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Mukha si Queen na bagong galing sa set ng horror movie. Basang-basa ang braso at damit sa itim na dugo, ngunit hindi siya nag-alala. Isang mensahe ang lumitaw. Asterisk basic tier na halimaw, Ratclaw, natalo. 100 X points nakuha. Asterisk unang basic tier na halimaw na napatay, bonus X, 200. Asterisk unang pagkakataong pumatay sa Ratclaw, bonus X, 100. 888 X asterisk. Maraming notifications ang sabay-sabay na dumating at nagulat siya. Mas mataas ang X sa halimaw kaysa sa tao, at may bonus pa. Asterisk binabati kita, level 5 ka na asterisk. Asterisk lahi, halfling. HP 30/30ths, 41,600 X asterisk. Asterisk lakas 13, 2. Asterisk agility 15.
Stamina 12. Nagbigay ang level up ng isang stat point, at inilagay niya ito sa lakas. Kailangan ng hammer strike ng 15 na lakas. Habang may gauntlet, may bonus na 3 lakas, ngunit nasira ito kaya bumaba sa 2. Kailangan munang maabot ang 15 bago mag-focus sa stamina at agility. At may sorpresa pa, bagong skill na na-unlock Blood Spray. Blood Spray, buksan ang palad at maglabas ng maliliit na bala ng dugo na tumatama sa malawak na sakop. Mas malapit sa target, mas malakas ang damage. Gastos, -5 HP Tulad ng shotgun sa lumang pelikula. Malakas sa maraming target, ngunit mahal ang HP. Lumapit siya sa patay na halimaw. Pinukpok niya ito sa ulo hanggang may butas at damaloy ang dugo. Ang itim na dugo ay hindi kaakit-akit, at hindi tulad ng dugo ng tao. Unspec, dugo ng Rateclaw, kapag nainom, nagpapahina sa katawan, -1 HP bawat milimeter. Inaasahan, kaya pala hindi katanggap-tanggap sa katawan ni Queen. Ngunit maaaring kailanganin niya rin ito balang araw, kaya pinaplanong tuklasin ang Beast Core, isang maliit na kristal sa katawan ng halimaw. Maaari itong gawing armas o ipagbili. Biglang narinig niyang may tumatakbo muli. Nang tignan niya, 10 Rateclaws ang papalapit. Alam niyang wala siyang chance laban sa 10. Tumakbo siya sa kalye, hanggang may nakita siyang gusali na hindi gaanong sira. Pumasok siya at nakita ang hagdan sa kanan. Umakyat siya sa unang platform at humarap sa mga halimaw. Alam niyang kailangan na niyang lumaban. Bukas ang palad, handa na siya. Oras na para subukan ka. Kabanata 67, Beast Crystals. Nakatayo sa ibabaw ng platform, malinaw kay Queen ang tanawin ng malalaking daga na papalapit sa kanya. Maingat siyang tumutok at nang nasa kalahati na ng hagdan ang mga ito, inactivate niya ang kanyang skill. Blood Spray. Mas mababa 25/30 HP mas mahigit. Biglang umatras ang kanyang braso habang umaaktibo ang skill at isang malakas na puwersa ng dugo ang lumabas sa kanyang mga kamay. 5 daga sa unahan ang napabagsak at nahulog sa hagdan. Ngunit natamaan lamang ang nasa unahan at mabilis na umakyat ang mga nasa likod sa ibabaw ng kanilang mga kasamahan. Nagdesisyon si Queen na umakyat pa sa hagdan upang lumikha ng mas malaking distansya sa mga daga, ngunit may malaking problema siya sa harap. Bahagi ng kisame mula sa itaas na palapag ay gumuho at bumagsak sa hagdan, na nagharang sa kanyang daraanan. Wala nang puwang para umakyat si Queen. Nang bumaling siya, nagsisimula ng umakyat ang mga daga sa ikalawang hagdan. Ang mga naunang daga ay mabilis na nakarecover at sumusunod pa ang iba. Ngayon, inilabas ni Queen ang parehong mga kamay na nakabukas ang palad. Mas mababa blood spray mas mahigit. Ang unang spray ng dugo ay lumabas mula sa kanyang mga kamay at nabagsak ang mga daga. Nang umakyat naman ang grupo sa likod, ginamit niya muli ang blood spray sa kabilang kamay. Mas mababa 20/30 HP mas mahigit. Mas mababa 15/30 HP mas mahigit. Ang mga daga ay napabagsak at nasaktan, ngunit alam nilang makakarecover rin sila. May ilang maliliit na butas sa kanilang katawan na dumudugo, pero hindi ito sapat para magdulot ng seryosong pinsala. Pinanatili ni Queen ang distansya at nanatili sa tuktok ng hagdan. Bagamat epektibo ang blood spray sa maraming target, hindi ito kasing lakas ng blood swipe. Ang tanging lakas nito ay ang pagtulak sa mga daga. Kung lalapit siya, baka makarecover ang mga daga at mabuo ang bilog sa paligid niya, kaya isa lamang ang magagawa niya. Sinimulang igalaw ang kanyang mga kamay ng mabilis, maingat na tinatamaan ang bawat daga. Mas mababa blood swipe mas mahigit. Mas mababa blood swipe mas mahigit. Mas mababa blood swipe mas mahigit. Habang umaalis ang pulang linya na parang kuko mula sa kanyang mga kamay, maririnig niya ang maraming mensahe sa kanyang isip. Mas mababa Rateclaw has been defeated, 100x mas mahigit. Mas mababa 14/30 HP mas mahigit. Mas mababa Rateclaw has been defeated, 100x mas mahigit. Mas mababa 13/30 HP mas mahigit. Nagpatuloy ang mga mensahe hanggang sa tuluyan nang mapatay ang lahat ng daga. Bumagsak si Queen sa sahig na nakaluhod, humihingal. Ang tuloy-tuloy na paggamit ng blood swipe at bagong skill na blood spray ay napagod siya. Mas mababa 5/30 HP mas mahigit.
Mas mababa blood bank has auto-activated mas mahigit. Mas mababa 30/30 HP mas mahigit. Mas mababa 50 ml remaining in blood bank mas mahigit. Mas mababa 1040/1600X mas mahigit. Mas mababa congratulations, blood swipe has reached Levi. Dalawa mas mahigit. Pagkatapos maupo at makabawi ng stamina, nakatayo na muli si Queen at inobserbahan ang lahat ng mensahe. Natira na lamang kalahati ng kanyang blood bank. Kung hindi siya masugatan, kakain lamang siya ng 10 ml ng dugo bawat 2 araw. Ibig sabihin, tatagal ang natitirang dugo sa loob ng 10 araw. Hindi niya alam kung gaano katagal siya mananatili sa planetang ito, kaya kailangan niyang maging maingat sa paggamit ng kanyang mga skill. Kung kailangan niyang lumaban, dapat ay gumamit siya ng kamao, at ang blood skills ay para lamang sa emergency. Dalawa lamang ang mabuting nangyari sa sitwasyon, ang blood swipe skill niya ay tumaas ng level at nakakuha siya ng EXP. Lumapit si Queen sa mga patay na halimaw sa sahig. Dati, nang mapatay niya ang unang Raticlaw, wala siyang oras na kunin ang Beast Crystal mula sa katawan nito. Pero sa loob ng gusali, tila ligtas siya sa ibang nilalang. Gamit ang dulo ng kanyang gauntlets, binuksan niya ang katawan ng hayop at hinanap ang kumikislap na crystal. Karaniwan, sa unang pagkakataon, maaapektuhan ng tao, baka pa nga magsuka habang naghahanap. Ngunit sa kanya, tila hindi ito nakakaapekto. Simula nang maging halfling siya, nagbago ang kanyang pananaw sa kung ano ang normal. Matapos ang ilang paghahanap, natagpuan niya ito, isang maliit na bilog na kristal, may maliliit na bukol, kasing laki ng kamao ng isang adulto. Mas mababa basic tier beast crystal obtained mas mahigit. Mas mababa would you like to store it in your inventory? Mas mahigit. Inventory. Naisip ni Queen. Mayroon na pala akong inventory mula pa noon. Pinili niya ang, oo, at unti-unting nawala ang crystal sa kanyang kamay hanggang sa tuluyan itong naimbak. Nang buksan niya ang status screen, may bagong tab na inventory, at nakita niya ang beast crystal na nakaimbak. Sinubukan niyang ilagay ang gauntlet sa inventory. Kung pwede, magiging napakainam ito para sa mga susunod na biyahe. Sinubukan niya ngunit wala itong lumabas. Kahit na naipapakita niya ang kristal sa kamay at maibalik sa inventory, hindi niya magawa sa ibang bagay. Kinuha niya ang natitirang siyam na daga at mas napadali sa bawat extraction. Tuwing hawak niya ang kristal, lumalabas ang system message. Mas mababa basic tier beast crystal, 10, mas mahigit. Nakuha niya lahat ng 10 at natuwa. Ang mga beast crystal ay pwedeng gawing beast weapons o beast armor. Depende sa hayop na pinanggalingan, iba-iba ang gamit. Halimbawa, kung mula sa malaking pagong, malamang defensive item ang pwedeng gawin, gaya ng shield o chest armor. Kung hindi man niya kailangan ang item, pwede naman itong ibenta. Bawat basic tier beast crystal ay nagkakahalaga ng 10 credits. Matapos mag-eksperimento sa system at makabawi ng stamina, sinubukan ni Queen na umakyat sa bubong ng gusali. Kailangan niyang hanapin ang portal pabalik sa takdang oras. Naglakad siya sa paligid, naghahanap ng bitik o puwang sa hagdan. Matapos ang ilang pagliko, nakarating siya sa tuktok. 3 palapag lang ang gusali, ngunit nagkaroon siya ng mas malinaw na pananaw sa paligid. Nakita niya ang mga gusali na parang mga istruktura ng tao. Doon niya napansin, may isang gusali na may parehong crest ng paaralang pinasukan niya. Ito pala ay isang human shelter, pero bakit nawasak at sira? Malaki at parisukat ang gusali, 2 palapag, mas maayos kaysa sa iba. Nakilala niya ito, military storage room, kung saan nakatago ang high-end equipment, ability box, skill box at beast weapons. Malaki ang chance na nandyan ang portal. Natawa si Queen. Kung wala man, hindi ko pwede palampasin ang pagkakataon. Kabanata 68, tumakas ang may kasalanan. Hindi alam ng mga estudyante sa paaralan na kasalukuyang may kaguluhan sa pagitan ng mga nakatataas na tauhan. Si Faye, isa sa mga sergeant ng paaralan, ay naglalakad sa pasilyo ng napakabilis. Kahit na naglalakad lang siya, nagdudulot ito ng malalakas na hangin na tumama sa mga estudyante habang siya'y nagdaraan. Gamit ang kanyang kakayahan, mas mabilis pa ang kanyang lakad kaysa sa pinakamabilis na takbo ng karamihan. Sa huli, nakarating siya sa kanyang destinasyon.
Isang solong pintuan sa gusali ng unang taon na may karatula sa labas na nakasulat, General. Pwede po ba akong pumasok, sir? Malakas at utos na sabi ni Faye. Sige, sagot ni Nathan. Bumangon si Faye at mabilis na lumapit sa mesa ni Nathan, na nagdulot ng pagkakalat ng mga papel sa buong kwarto. Hoy, halos tapos na ako sa mga iyon. Sigaw ni Nathan. Bilang pinuno ng unang taon, abala siya. Karaniwan siyang nagbabantay sa pagdating ng mga bagong estudyante at nagsasaliksik tungkol sa kanilang mga pinagmulan. Mahalagang malaman ng paaralan kung sino ang kabilang saang pamilya, upang bantayan ang mga may makapangyarihang pinagmulan. Nagamit na ang mga portal. Sigaw ni Faye. 2 estudyante ang naitalang dumaan dito. Nag-umpisa si Nathan na pulutin ang mga nagkalat na papel. Iyon lang ba? Bakit hindi mo na lang sila kuhanin pabalik? Takot po kasi sila ay dumaan sa pulang portal, sir. Bumagsak sa mesa ni Nathan ang mga papel na hawak niya. Ano? Paano nangyari ito? Hindi ba dapat may mga gwardya sa portal? May naganap na schedulang conflict. Nang magpalat ng shift ang gwardya, hindi dumating ang kapalit. Umupo si Nathan at nag-isip. Nakakainis ang mga magulang. Kaya nga sabi ko, dapat may camera sa paaralan, pero mahirap pa rin ilagay ang mga tracker sa kanila. Malaki ang impluwensya ng mga orihinal na pamilya sa mga nangyayari sa paaralan. Bagaman sa pilitan ng pagpasok sa militar na paaralan sa edad na 16, makapangyarihan ang mga orihinal sa labas. Sa digmaan, lumitaw ang 4 na malaking pamilya. Pantay-pantay ang kanilang kapangyarihan at kaantasan ng militar. Nagbago ang sistema ng mundo, wala nang gaanong halaga ang pera. Pinalitan ito ng credit system. Ang mga malakas at may kakayahang mag-ambag sa mundo ay kumikita ng credits. Halimbawa, ang nakakapatay ng mataas na antas ng halimaw at nakakakolekta ng crystals para sa paggawa ng armas. Samantalang ang mahina ay tinuturing na walang silbi. Siyempre, ayaw ng mga pamilya na ang militar ay magbantay sa kanilang mga anak, baka matuklasan ang kanilang mga lihim. Alam na ba natin kung sino ang 2 estudyanteng dumaan sa portal? Tanong ni Nathan habang iniinom ang kape. Ang una ay si Quintalan. Hindi ito kilala ni Nathan, malamang walang mahalagang papel sa paaralan. At ang pangalawa ay si Vorden Blade. Dito, sinunog ni Nathan ang kanyang kape sa mesa. Siya na naman, sabi niya. Matapos ang insidente sa 2 taon, nagpasya si Nathan na silipin ang pamilya ni Vorden. Kung malalaman nila, magiging malaking problema ito. Siguraduhin na hindi malalaman ng kanyang pamilya. Kailangang panatilihing lihim hanggat maaari. Gitling. Kinabukasan, nagsimula na ang mga klase. Ito ang araw ng group assessment, at ang mga estudyante ng unang taon ay pupunta sa kanilang unang portal outing. Habang nagsisimula ang klase, napansin ni Layla na wala sa upuan sina Vorden at Queen. Ngunit si Peter ay naruroon at nakayuko sa lupa. Hey Peter, alam mo ba kung nasaan sina Vorden at Queen ngayon? Tanong niya, ganap na hindi pinansin ni Peter si Layla. Hey, Peter, sabi niya at hinawakan ang balikat nito. Naramdaman niya na nanginginig si Peter. Hindi ko ginawa ang anuman. Sigaw ni Peter. Ha? Ano? Naguluhan si Layla. Tinutukoy ko lang kung alam mo kung nasaan sina Queen at Vorden, hindi ba sila bumalik sa dorm kagabi? Ah, sorry, nandyan sila nung bumalik ako, sabi ni Peter, nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung bakit hindi sila pumunta sa klase ngayon. Napansin ni Layla ang sobrang pagpapawis ni Peter. Karaniwan ay medyo kakaiba ang kilos ni Peter, pero ngayon ay talagang kakaiba siya. Nagdesisyon si Layla na hindi na ito dapat alalahanin at umupo sa kanyang upuan. Siguradong hindi nila mamimiss ito, dapat pupunta tayo sa portal bilang grupo. Biglang pumasok si Del. Wala ang kanyang karaniwang masayang mukha at seryoso ang itsura. Pasensya na, ngunit ang outing sa portal ay pansamantalang nakansela. Nagreklamo ang mga estudyante. Ano, gusto kong subukan ang bagong beast weapon ko. O, gusto ko rin pumatay ng beast. Manahimik, sigaw ni Del. Hindi ito permanente, ngunit abala ang staff sa ibang bagay kaya hindi muna tayo makakapunta sa outing. May nagtaas ng kamay. Oo, sabi ni Del. Ano ang abala nila? Kung kaya kong sabihin, sinabi ko na sana, di ba? Sagot ni Del. Nagpatuloy ang klase.
Marami pa rin ang inis, ngunit malaking tanong ang nasa isip ng lahat, bakit biglang nakansela? Si Layla, sa kabilang banda, ay nag-aalala kung nasaan sina Varden at Queen. Bakit walang sinabi ang guro tungkol sa kanilang pagkawala? Kung nasugatan sila, dapat may nagdala sa kanila sa nurse's office. May mahigpit na curfew at walang estudyanteng pumapalya sa klase, ngunit hindi binanggit ni Del ang tungkol sa kanila. Pagkatapos ng klase, napag-usapan ng mga estudyante ang kanilang agam-agam. Si Layla ang hindi nag-iisa sa pag-aalala. Lumapit si Erin kay Layla. Alam mo ba kung nasaan ang dalawa? Tanong niya ng diretsyo. Wala, gusto mo ba sumama sa akin hanapin sila? Magalang na sabi ni Layla. Hindi pa sila magkakakilala ng mabuti, kaya nakapagtataka na lumapit si Erin. Hindi, pero may narinig akong balita mula sa ibang estudyante. Lumapit si Layla para makinig. Kahapon, habang naglalakad ako, may narinig akong sergeant na sumisigaw sa general tungkol sa dalawang estudyanteng dumaan sa portal. Siguro ito ang dahilan ng pagkansela. Tumayo si Layla at hinawakan si Erin sa balikat. Anong sabi mo? Medyo nagulat si Erin. Hindi mo ba nakikita, si Varden at Queen ang nawawalang estudyante? Kaya hindi sinabi ni Del ang tungkol sa kanila. Parang unti-unting nabuo ang puzzle kay Layla, ngunit may nawawalang piraso. Alam niya kung sino ang makapagbibigay nito, si Peter. Tumingin siya kay Peter. Naramdaman ni Peter na tila tinitingnan siya ni Layla sa kaluluwa. Kahit siya'y nag-alala, baka may nakakita sa kanyang paglabas sa portal room. Halos walang tulog, hindi makapag-concentrate. Nang kausap siya ni Layla kaninang umaga, nagkamali siya. At ngayon, alam ni Layla ang nangyari. Tumayo si Layla, tumakbo si Peter palayo. Erin, hanapin natin si Peter, may alam siya. Bakit mo nasabi? Ang taong walang kasalanan, hindi basta tumatakbo. Kabanata 69, ang upuan. Dumudugo ang itaas ng kanyang ulo at unti-unting dumadaloy pababa sa kanyang kilay. Inangat niya ang kamay upang panasan ang dugo habang hawak ang isang punyal na gawa sa putik sa kabilang kamay. Ano ba sabi ko, pinapatay mo tayo, Varden? Manahimik ka na lang, maliban kung gusto mong makipaglaban sa sumpang nilalang na to. Sa sahig sa harap ni Varden ay isang natalong raticlo, at katabi nito ay isa pang hindi nasaktan ngunit may sugat. Nang dumating si Varden, nakatagpo siya ng isang raticlo sa kagubatan. Dahil malamang na may iba pang mga pangunahing hayop sa lugar at ayaw niyang maakit ang atensyon nila, pumunta siya sa pinakamalapit na gusali. Ito ay isang malaking walang lamang bodega na may ilang sirang kahon at tambak ng kalaw-angin na bakal. May isa lamang na pasukan, kaya napilitan siyang lumaban. Maganda ang takbo ng kanyang kakayahan. Kahit na ang kanyang kakayahan ay isang level 1 Earth ability lamang, sanay siya sa paggamit nito. Kaagad niyang inilagay ang kamay sa lupa pagkapasok sa planeta at ginawa ang isang piraso ng lupa na punyal. Ito ang sandata na pinakakomportable niyang gamitin. Naiwas niya ang mga atake ng daga sa tamang oras at sinaksak ito. Ang problema lang, matigas ang balat ng daga at mahina ang kapangyarihan ni Varden. Wala siyang dambuhalang lakas at umaasa lamang sa kakayahan at kasanayang mayroon siya. Ngunit sa kalaunan, nagawa niyang saktan ng malaki ang daga, at habang ihahatid niya ang huling tama, may isa pang raticlo na sumulpot sa likod niya. Sa huling sandali, nakapag-react siya ngunit nakagat pa rin ng mga kuko nito ang tuktok ng kanyang ulo, nagdulot ng 3 maliliit na sugat. Sige, hayaan mo akong kontrolin ang upuan at ako na ang lalaban sa sumpang daga na to. Umalis si Varden sa upuan sa kanyang isip at pinayagan si Rattan na maupo. Isa itong madilim na kwarto na may isang upuan, at sa ibabaw nito ay may nagniningning na puting ilaw. Ang ilaw sa ibabaw ng upuan lamang ang tanging pinagmumula ng liwanag sa buong silid. Pag-upo ni Rattan, siya na ang kumontrol sa katawan. Samantala, naglakad si Varden sa dilim at nakita ang isa pang anyo ng sarili niya, nakaupo sa sahig at umaalog-alog ng paatras at pasulong. Paulit-ulit niyang iniikot ang mga daliri at may parte ng kanyang damit sa bibig. Kumusta ka na, mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Varden. Oo, magiging ayos ba si Queen? Sabi niya habang patuloy na umaalog. Sigurado akong ayos siya, espesyal siya. Lahat kami ay alam yan mula nung una pa naming nakilala siya. Ngumiti ang kahalintulad ni Varden. Espesyal, tulad ni Kaiser, Marlin, at Fafu, pero namatay silang lahat.
Lunok ni Vorden habang nakikita niyang bumibilis ang pag-alog. Iba ito ngayon, nandito kami ni Ratten para protektahan ka. Maaari kang manatili dito hanggat gusto mo at kapag handa ka na, pwede ka nang lumabas. Iwan mo ang lahat ng usapan sa akin, lahat ng laban kay Ratten at magagawa natin ito ng magkasama. Unti-unting bumagal ang pag-alog at kasabay nito, bumagal din ang nerbiyos ni Vorden. Habang papalapit siya sa upuan, nakita niyang natapos na ni Ratten ang laban sa hayop ng mabilis. Ang daga ay tinusok ng maraming tinak ng lupa mula sa lupa. Naputol ang buntot nito at dumadaloy ang itim na dugo mula sa bibig. Kailangan mo ba talagang gawin iyon? Tanong ni Vorden. Hindi ko pwedeng palampasin to, sinira ang katawan natin ng maliit na hayop na to, sagot ni Ratten. Tumayo si Ratten mula sa upuan at ibinalik kay Vorden ang control. Sinimulan ni Vorden na kunin ang Beast Crystals mula sa dalawang Ratclaw at inilagay sa kanyang bulsa. Sayang naman kung itatapon lang matapos patayin sila. Ngunit bago niya natapos, may narinig siyang kalansing sa likod. Lumingon si Vorden at laking gulat niya, isang ganap na mayamang lalaki ang lumitaw mula sa likod ng mga kahon. Mapayapa akong dumating, sabi ng lalaki, nakataas ang mga kamay. Ngunit agad niyang ibinaba ang mga ito at hinawakan ang kanyang tadyang. Mula sa unang tingin, alam ni Vorden na isang traveler ang lalaki, at bihasa pa. Ang suot niya ay advanced tier beast level at may armor pati dalawang maikling espada sa likod. Umupo ang lalaki sa sahig at humiga sa kahon. Maingat na lumapit si Vorden. Bihira lang makakita ng traveler sa lugar na ito, at sino ang makakaalam ng totoong layunin ng lalaki. Huwag kang mag-alala, hindi kita kakagat, sabi ng lalaki. Anong ginagawa ng isang bata tulad mo sa lugar na ito? Akala ko ang militar ay desperado na hanggang pinapadala ang isang estudyante sa impyernong lugar na ito. Naipit lang ako dito, aksidente lang, at kailangan kong makahanap ng paraan palabas, sagot ni Vorden. Ngayon, malinaw na niyang nakikita ang lalaki. Maikling spiky purple na buhok at may mga marka sa mukha. Mukhang may nabaling tadyang din. Parang pareho tayo ng layunin, sabi ng traveler. Ang pangalan ko ay Ian. Dumaan ako sa isa pang portal at naghanap ng hayop sa kagubatan. Sobrang sugatan ako at malayo sa orihinal na portal, kaya pumunta ako sa abandonadong silungan. Umaasa ako na makakita ng medikal na kagamitan o portal pabalik sa Earth. Tumingin si Ian sa dalawang patay na Ratclaw sa sahig. Magaling ka talagang talunin ang dalawa mag-isa, lalo na para sa batang katulad mo. Salamat, sabi niya. Hindi ko inaasahan na may isa pang tao rito sa silungan. Welcome, sagot ni Vorden. Kung pareho na tayong layunin, may ideya ka ba kung nasaan ang portal? Siyempre, may ilang gusali akong nakita sa daan, mas mabuting suriin muna natin iyon. Iniabot ni Vorden ang kamay para sa pakikipagkamay. Ang pangalan ko Vorden. Kinuha ni Ian ang kamay niya at pinakipagkamay. Sabik akong makipagtulungan sa iyo. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, naramdaman ni Vorden ang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, at napangiti siya. Kabanata 70, Intermediate na Halimaw. Ilang oras na ang lumipas mula nang dumating si Vorden sa planeta at tila gabi pa rin sa labas. Nakakainis ito sa kanya at mas mahirap niyang makita ang mga halimaw, lalo na sa lumang silungan kung saan madaling magtago sa pagitan ng mga gusali. Walang mapagkukunan ng liwanag sa paligid dahil halos lahat ay tila nawasak na taon na ang nakalipas at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang 2 buwan sa kalangitan. Ibig sabihin, habang nasa loob sila, mas mahirap para kay Vorden na makakita. Alam mo ba kung kailan sisikat ang araw? Tanong ni Vorden. Siguro mas mabuting maglakbay kapag lumabas na ang sikat ng araw, para mas madali nating makita ang mga halimaw. Hindi mo talaga alam kung nasaan tayo, di ba? Sagot ni Ian. Ang ikot ng planeta na ito ay tumatagal ng buong taon, at sa ngayon, 6 na buwan pa lang ang lumipas. Natatakot akong hindi tayo makakakita ng liwanag ng matagal. Pero kung gusto mong maghintay ng 6 na buwan, sige lang. Dahil walang sikat ng araw, mahirap para kay Vorden na malaman kung gaano na siya katagal nasa planeta at siya ay nag-aakalang lamang. Problema ito para sa kanya. Sa ngayon, mayroon siyang kakayahan mula sa Earth pati na rin si Ian, ang kakayahan ng mga travelers, ngunit kung hindi niya alam kung nakalipas na ang 24 na oras,
hindi niya malalaman kung kailan mawawala ang kakayahan. Pagkatapos maghintay ng ilang sandali, nakatayo muli si Ian. Bahagya siyang napiling at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran. Napansin ito ni Warden noon, ngunit ngayon sigurado na siyang malubha ang pinsala ng lalaki. Nagtataka ka kung ano ang nangyari, di ba? Sabi ni Ian. Lumabas ako upang manghuli ng advanced na halimaw na inutusan ng isang kumpanya. Hindi ko alam kung bakit nila ito gusto ng sobra, pero ito ay mula sa isang espesipikong halimaw na makukuha lamang sa planetang ito. Nakuha mo ba ito? Tanong ni Warden. Biglang inilabas ni Ian ang isang kristal, kasing laki ng kristal na nakuha ni Warden mula sa daga, ngunit ito ay mas maliwanag at mas malinaw ang panlabas na layer. Mas malinaw ang kristal, mas mataas ang tier ng halimaw na pinagmulan nito. Pagkatapos maging handa ang dalawa, nagpasya silang lumabas muli, habang si Ian ang nauuna. Siguraduhin nilang lumakad malapit sa mga gusali kaysa sa gitna ng kalye. Kung may makakita sa kanila, maaari silang mabilis na pumasok para sa labanan. Hey Warden, may ideya ako, sabi ni Rattan. Bakit hindi natin patayin ang adventurer habang mahina siya at kunin ang kristal niya? Maaari nating ibenta ito ng napakamahal o gumawa ng magagandang kagamitan mula dito. Isa kang gago, sagot ni Warden. Kapag pinatay natin siya, paano natin magagamit ang kakayahan? Tatagal lamang ito ng 24 na oras, at kung hindi tayo makalabas sa oras, tuluyan na tayong talo. Biglang huminto si Ian nang may mapansin siya. Tingnan mo roon, sabi ni Ian, at tumuro. Sa gitna ng kalye, nakahiga ang isang patay na Rateclaw. Nagmasid sila bago lumapit. Nang dumating sila, nakita nilang ang ulo ng Rateclaw ay ganap ng wasak. Tila hindi ito pinatay matagal, sabi ni Ian habang yumuko para tingnan ito. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang kristal mula sa halimaw. Walang oras ang kumuha ng kristal, marahil sila ay hinahabol ng iba. Nakakatuwa, hindi ko inasahan na may isa lamang dito, ngunit tila may isa pa. Hey, sa tingin mo ba yun ang kaibigan mo? Tanong ni Rattan. Marahil, mahirap sabihin, hindi natin alam ang kakayahan ni Queen, sagot ni Warden. Sa totoo lang, sabi ni Warden. Hindi lamang ako ang aksidenteng napadpad dito. Kasama ko rin ang kaibigan ko at umaasa akong matagpuan siya. Hindi ko tatanungin ang detalye, sabi ni Ian. Pero huwag kang masyadong umaasa. Nagulat ako na buhay ka pa, huwag na nating banggitin ang kaibigan mo. Pagkatapos marinig mula kay Warden na may isa pang estudyante dito, naramdaman ni Ian na dapat niyang subukan tulungan, o hindi bababay kumpirmahin kung buhay pa ang kaibigan niya. Alam niyang bihira lang nag-iisa ang mga Rateclaw, kaya malamang hinabol sila ng iba pagkatapos patayin ang una. Sinimulan niyang suriin ang Rateclaw sa sahig at nakita ang bakas ng itim na dugo. Bawat patak ay patungo sa isang lugar. Tara, tingnan natin kung mahahanap natin ang kaibigan mo. Nagpatuloy silang sundan ang bakas hanggang sa umabot ito sa isang gusaling may 3 palapag. Nang pumasok sila sa unang palapag, halos walang laman at walang senyales ng anumang bagay, pero nagpasya si Ian na sundan pa rin ang bakas ng dugo sa hagdan. Ano ang nangyari dito? Naisip ni Ian. Habang pataas sila sa hagdan, mas marami silang nakita na bakas ng itim na dugo sa mga pader. Nang umakyat pa sila, nagulat silang makita ang tanawin. Nakahiga sa sahig ang 10 patay na Rateclaw, lahat ay walang buhay at walang kristal. Sino ang gumawa nito? May iba pang tao dito, marahil isa pang team. Sabi ni Ian, pasensya na, inakala kong ang Rateclaw sa labas ay pinatay ng kaibigan mo, pero mukhang mali ako. Kailangan mo ng maliit na grupo para mapatay ang 10 ng sabay. Kahit si Ian, isang batikang traveler, ay mahihirapang labanan ang 10 ng sabay. Kahit na ang halimaw ay mababa ang tier, mahirap isipin na mapaglabanan ang 10 ng ligtas. Sa tingin mo ba ito ay kaibigan mo? Tanong ni Rattan. Malamang hindi, sagot ni Warden. Pero kung may iba pa, medyo nag-aalala ako. Nasaan na si Queen? Nagpasya silang umakyat sa bubong upang magkaroon ng mas malinaw na pananaw. Nang tiningnan nila mula sa itaas, may napansin silang kakaiba. Mababa kayo agad, sabi ni Ian. Habang nakahiga sa harap, dahan-daang sumilip sila sa gilid ng bubong upang kumpirmahin ang kanilang nakita. Isang halimaw na may 6 na paa, 3 sa bawat gilid, nakatayo tulad ng tao sa taas,
ngunit ang ibabang bahagi ay parang alupihan. Sa halip na ulo, may malaking bunganga, at may 4 na malalaking kuko bilang braso. Isang nakakatakot na halimaw na malinaw na hindi galing sa Earth. Intermediate na halimaw, sabi ni Ian. Habang pinagmamasdan nila, nakita nilang dahan-dahan itong pumasok sa isang gusali. Ano itong gusali? Tanong ni Vorden, napansin niyang maayos pa ang kondisyon. Nasa loob ba ang portal? Iyon ay storage room, sagot ni Ian. Hindi malamang naroon ang portal, kadalasan ang mga storage ay pinupuntahan ng mga magnanakaw kaya hindi halata ang portal. Mas mabuting hintayin muna nating lumabas ang halimaw. Sa kalagayan ko ngayon, wala akong laban dito.